Diyos. Naku, parang matamlay, hindi yata maganda ang hapon. Pakisabi nga po sa katabi, maganda ang hapon sa iyo. Iyon, parang hindi pa rin ha. Okay lang kayo? Yan, ako, purihin ng Panginoon. Sige nga, bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Alright, God bless you. Thank you, Lord. So, excited po. Excited ba tayo mag-aral? Excited ba tayo makinig? Yes, nako, kung excited kayong lahat, nako, ako rin ay excited po. Pero pang-apat pa lang po ang topic natin. Minabadali po tayo ni Pastora Joyce na tapusin tong topic. Pero pang-apat pa lang po. Okay, next week pa ho yung pang-5. Alright. So, tayo ngayon ay mag-aaral at pang-fireproof. Ang fireproof natin ngayon is about guarded relationship. Okay? Sa Ephesians chapter 4 verse 1, sabi diyan, therefore I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Sabihin mo sa katabi mo, you are called by God. Nako, parang matamlay pa rin. Sabihin mo, you are called by God. Yan. Sabihin mo, nilalamig ka sa Diyos. Ayan, Maria tayo Tagalog ko. You are called. Tinawag ka. Sabi mo, I am called by God. Yan, tayo ay tinawag. So kung tinawag ka ng Diyos, ibig sabihin yon, ikaw ay specifically tinawag ni Lord, pinili ka ng Panginoon sa mas maraming tao, ilang bilyon tao sa buong mundo, pero isa ka sa mga pinili ng Panginoon. Una, para iligtas ka niya. Pangalawa, para maging anak ka ng Diyos. Pangatlo, meron siyang specific purpose si God sa buhay mo. At I pray na lahat tayo ay ina-acknowledge yun. Okay? Naniniwala tayo na merong reason kung bakit ka tinawag ni Lord. Okay? Again nga, pakinga, baka na hindi na naintindihan kanina. Sabihin mo sa katabi mo, may reason bakit ka pinili ni Lord. Sabihin mo, come on. Yan. So lahat tayo may reason. Bakit tayo nandito ngayon? Bakit ka nagsiserve? Bakit ka nag-worship? Bakit ka naging Christian? Bakit ka naging anak ng Diyos? May reason. Yun, para mag-serve sa ating Panginoon, para maging life group leader, para maging mentor, para maging worship leader, para maging volunteer sa church na to, para maging blessing sa ibang tao. Maraming iba-iba pagkatawag sa atin ng Panginoon. But definitely, all of us have a reason why God have chosen us. Pinili tayo ng Panginoon for a reason. And I pray lahat tayo, yung reason na yon at yung purpose na yon at kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, yon ang isa sa mga dapat nating bantayan. Kaya nga merong tayong topic na fireproof of our calling, our mission, our hearts, and our identity. Yan, dapat talaga bantayan natin ang ating calling. Kasi sa totoo lang, maraming tao ang nawawala sa kanyang calling. Nakakalungkot pero nadidistract o nagkakamali o minsan na, alam mo yun, nawawala tayo sa priority natin kung ano ba talaga ang reason bakit tayo tinawag ni Lord. At nadidistract tayo, nadideviate tayo sa iba't ibang priority ng buhay natin. At yun ang dapat natin bantayan sa ating sarili. Kaya nga, ang topic natin, month na to is about fireproof. Number 1, fireproof our calling. Pangalawa, fireproof our mission. Walang bantayan natin ang ating mission at ma-fulfill natin yon. Fireproof our hearts and our identity. Bantayan ang ating puso at kung sino talaga tayo. And now, pag-uusapan natin, we need to guard our relationship. We need to guard our relationship. Bakit? Kasi kung hindi ka kayang sirain ng kalaban sa pamaraan ng mga, mga pagsubok, problema, diba? Lahat ng, tandaan natin, lahat ng paraan gagawin ni Satanas para sirain ka. Do you believe that? Lahat ng paraan gagawin ng demonyo para sirain ka, pahintuin ka, patigilin ka, at mag-stop ka mag-worship, mag-stop ka committed kay Lord, mag-stop ka mag-attend ng church, at mag-stop ka ng magmahal sa Panginoon. At ibalik ka sa dati na parang okay lang kahit hindi ka umati ng Sunday, kahit hindi ka nagsiserve, kahit hindi ka nagde-devotion, kahit hindi ka nagpe-pray. Yun ang goal niya, pabalikin ka sa ganong klase ng relationship mo kay Lord. So, lahat gagawin niya. At isa sa mga ginagamit niyang paraan, maliban sa mga pagsubok, sa mga problema, maliban sa mga
trials and hardship ng buhay natin o persecution, kadalasan ang ginagamit niya ay wrong relationship. Sabihin mo, wrong relationship. Ibig sabihin, pag ikaw ay pumasok sa isang maling relasyon, yan, unti-unti sisirain at papatayin ang iyong apoy at ilalayo ka niyan sa calling mo sa ating Panginoong Kristo. Kasi sa totoo lang, isa sa mga nagpapalayo rin kaya nga sinabihan tayo ng Panginoong Kristo, meron siyang sinabi sa atin na unless you hate your mother and father, your brother and sister, and follow me, cannot be my disciple. Hindi niya sinabing magalit ka talaga per se, pero sabi niya ganoon, unless na kahit na yung pinaka-loved ones mo sa family mo, kahit na yung pinakamamahal mo, wag mo raw hayaan na maging dahilan niyan para ilayo ka niyan sa Diyos. So mahalaga na bantayan natin ang relationship natin. Kaya minsan nawawala tayo sa calling natin o nawawala tayo o nadidistract tayo sa calling natin kasi hinahayaan natin pumasok ang sino-sino sa buhay natin at hindi natin napapansin, unti-unti pala tayo nilalayo nito sa ating Panginoon Diyos. Nandiyan pa ho ba kayo? May kausap pa ba ako? Proverbs 4 verse 23, sabi diyan, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Bantayan natin ang ating puso. Yan ang verse natin for this month. For it determines the course of your life. Bantayan daw natin ang ating puso. Kaya lang, problema, kung sino ang pinapapasok natin sa puso natin, minsan yun ang gumugulo at nagpapalayo sa ating Panginoon. So, wag basta-basta magpapasok ng kung sino-sino sa puso natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, babantayan kita. Hindi na to pwede. Taken na to, bro. Manap ka na ng iba. Alright? So, bantayan ang ating puso. The danger of unguarded relationship. Alam niyo ba na maraming mga man of God sa Bible na bumaksak dahil sa maling relationship? Halimbawa, katulad ni Samson. Si Samson ay pinili ng Diyos para maging judge sa buong Israel. Sa Judges chapter 13 verse 5, for behold, you shall conceive of give birth to a son, and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazarite to God in the womb. And he shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistines. Ang ganda ng plano ng Diyos sa kanya. So pinili si Samson para maging Nazarite. Ibig sabihin, he was chosen specifically by God to be separated from all uncleanness o sa mga bagay na makakarumi sa kanya. At ang gagawin daw niya, i-deliver niya ang Israel sa lahat ng kalaban niya o kalaban ng kanilang bansa. He will become a warrior. He will become a commander-in-chief. He will become a judge. And totoo, nagsimula siya sa ganung paraan. Ginamit siya ng Diyos sa malaking kaparaanan. Natalo niya ang libo-libong kalaban nila. Na minsan single-handed, nakakalaban niya, natatalo niya. Sobrang lakas niya. Diba? Kumbaga, sabi nga ng iba, parang isa siya sa mga parang Hercules ng panahon na yun. Kasi specifically, binigyan siya ng supernatural strength na nagagawa niyang talunin ang sino mang kalaban niya. Pero alam niyo kung sino na nagpabagsak kanya? Sino nagpabagsak sa kanya? Babae. Kaya mga lalaki, ingat. Hindi naman, kayo naman, di ba? Siyempre, depende kung sinong babae yan. Actually, hindi naman talaga babae. Ang problema sa kay Samson, pinayagan niya na pumasok ang isang tao na mali sa kanyang buhay. Yun ang mali niya. Kasi unang-una, si Delilah ay hindi naman talaga Israelites or Hudyo. Ang problema niya, si Delilah ay nagustuhan lang niya dahil maganda at sexy. Yan. Kaya mga boys, huwag magpapadala sa mga sexy lang at mga maganda lang. Amen? Ganun din kayo mga boy, mga girl, huwag kayo magpapadala sa gwapo lang. At huwag kayo magpapadala dahil macho lang. Kaya yung misis ko, sinabihan ko, nililigawan ko siya, Vilma, kung sasagutin mo ko, please, huwag naman dahil lang sa pogi ako at magandang lalaki ako. Sana piliin mo ko dahil sinabi ni Lord na ako ang magiging partner mo. Amen?
Tama ba, ma? Vilma pala ito. Hindi ikaw. Ayun, no? Ibang John ang partner mo. Ayun. Nagagets niyo ba ako? O yan. So ang problema niya, pinapasok niya si Delilah. Una, si Delilah ay hindi naman Hudyo. Bawal talaga sa kanya dapat ang pumili ng isang babae na hindi naman Hudyo. Pangalawa, ang problema niya, itong babaeng ito ay talagang may planong pabaksakin siya at gagamitin siya ng mga kalaban para sa pamagitan ni Delilah, pabaksakin si Samson. At yun na nga ang nangyari. Sa Judges chapter 16, verse 17, so he told her all that was in his heart, and said to her, a razor has never come on my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I am shaped, then my strength will leave me and will become weak and will be like any other man. So, bumigay siya. Alam mo, nakakatawa pa kay Samson, obvious na siyang niloloko ni Delilah. Aba, talaga naman nagpapaloko siya. So yun, ano nangyari? Bumaksak siya. Di ba? Minsan hindi demonyo ang sisira sa calling mo, kundi minsan maling tao na pinapasok mo dahil na in love ka lang. Yun, ako sa totoo lang. Kaya nung ako, binata pa ako, nung pastor ako, dami lumalapit. Sabi niya, pastor, crush kita, love kita. Because emotion lang yan, umuwi kayo. At umuwi sila, sabi niya, aw, aw, aw. Kasi mga aso lang pala yung mga lumalapit. Pero totoo po, alam niyo, nung binata ako, sa totoo lang, yan, hindi niyo pa alam yung kwento ng buhay ko nung binata ako. Hindi ko madalas kinukwento yan kasi baga kayahin ako ng mga kabataan, mga kabinataan dito. Pero sa totoo lang, isa yan sa mga naging problem ko nung binata ako. Na pagka nai-inlove ako, 'di ba? Siyempre binata ka, dati kang pangit, 'di ba? Tapos parang pumogi ka rin kahit papaano. Amen. Paano hindi kayo sumasagot? Salbahe kayo ah. Well, siyempre, nung hindi ako Christian, wala talaga ako napapasagot. Nung naging Christian ako, naging pastor pa ako, siyempre kahit papaano may advantage na ako, pastor na ako. Sa totoo lang, alam mo, nagulat ako dahil siyempre, doon ko nakita na pipira, may nagkaagusto na sa akin. At yun ang problema. Tuwing makakapasok, tuwing magkakaroon ako ng girlfriend during that time, napansin ko, bumabaksak yung ministry ko. Di ba? At doon ko na-realize na ko, ang bihira, pagka ganito ng ganito, mawawala ako sa Panginoon. Kaya naman, naghihanap na ako, Lord, sabi ko, bigyan mo na ako na mapapangasawang tama at ayon sa kalooban mo. At yun nga, binigay sa akin ni Lord, si Vilma. Lumapit siya sa akin at sabi niya sa akin, John, ako ang binibigay ni Lord sa'yo. Sabi ko, sige, pagpipray ko yan. Hindi nga ikaw, yung Vilma, ikaw namang angkin ka ng angkin, John, ilabas mo nga itong kasawang mo. Kasi pareho ng pangalan, Vilma, John din ang pangalan ng asawa. Di Vilma, John din ako. Kaya minsan nagkaagulo kami. Ayaw ko kasama to eh. Hindi, joke lang po. Andiyan po ba kayo? So ingat tayo kasi gigibain ng maling relationship ang ating panawagan at ang plano ng Panginoon sa'yo. Alam, pangalawa, si Solomon. Di ba si Solomon, pambihira, he became the greatest king of Israel. At nagawa niyang maging empire ang buong Israel during his time. At during his time, siya rin ang pinakamayamang hari at ang bansang Israel ang pinakamayaman during his time. Hindi lang yun. Siya rin ang pinakamatalinong nabuhay sa sangkatauhan. Pinili siya ni Lord, talagang inexalt siya ni Lord, pero alam mo, nagpabagsak ka sa kanya? Again, 1,000 babae ang kanyang naging asawa. Ilan ang kanyang legal wife, kumbaga napakasalan niya, tapos ilan din ang concubine niya, parang 700 yung napangasawa niya, tapos 300 yung concubine niya, 300 plus. Kaya 1,000 plus yung asawa niya. Kapatid, isipin mo, isa nga lang nahihirapan tayo, di ba mga lalaki? Tama, mga tatay? Isa lang nahihirapan tayo, pambira, si Solomon, 1,000. Pambihira, kahit na umikot sa isang taon, kada isang araw, hindi pa rin niya matatapos sa isang taon yung mga babae niya. Tama? Pero ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? 1 Kings chapter 3 verse 12.
Behold, I have done according to your words. Behold, I have given you wise and discerning heart, so that there has been no one like you before you, nor shall one like you arise after you. Ganun siya in-exalt ni Lord. Pero pagdating sa 1 Kings chapter 11 verse 4, anong sabi ng Bible sa kanya? For when Solomon was old, his wives turned his heart away after other gods. Dinala siya sa iba't ibang Diyos na sinasamba ng mga taong ito at inilayo siya sa totoong Diyos. And his heart was not fully devoted to the Lord his God as the heart of David, his father, had been. Sayang, ang ganda na ng legacy sana niya. Sayang dahil ang ganda na ng kanyang empire, ng kanyang kingdom. Ang ganda na ng testimony niya. Pero nagpabaksak sa kanya, maraming babae. Hello? Nandiyan ba kayo? Huwag lang puro babae. Ganun din, mga lalaki rin. Alright? So, ibig sabihin, basta pumasok ka sa maling relationship at nagpaubaya ka, na controlling ka at manipulate ka ng maraming tao na hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon o hindi naman sumusunod sa Diyos, pababaksakin ka niyan. Pangatlo, isa sa mga kwento rin ay si Rehoboam. Si Rehoboam naman ay anak ni Solomon na pumalit dapat sa kanya. Na pumalit kay Solomon bilang hari. Namatay na si Solomon at bumalit na si Rehoboam sa kanya. Ang problema, itong si Rehoboam, nung siya na ang naging hari, so ang ganda ng kingdom, ang ganda, ang laki, ang yaman, empire sila. Nung siya na ang pumalit, ito na ang problema. Humingi siya ng payo saan? Sa mga kaibigan niya kung paano niya palalakarin ang kanyang bansa. At ito ang nangyari, 1 Kings chapter 11 verse 41 to 43. As for the other events of Solomon's reigns, all he did and the wisdom he displayed, are they not written in the book of the annals of Solomon? Solomon reigned in Jerusalem over all Israel for 40 years. Then he rested in his ancestors and was buried in the city of David, his father, and Rehoboam, his son, succeeded him as king. So ano nangyari? Nung siya na ay naging king, ang ginawa niya, nag-consult siya kung paano niya patatakbuhin ang kanyang bansa. Kanino? Hindi siya nag-consult sa Diyos o sa propeta ng Diyos. Saan siya nag-consult? Ito, 1 Kings chapter 12 verse 8. But Rehoboam rejected the advice of the elders, gave him and consulted the young men who had grown up with him and were serving him. Yung young men dyan, ang Hebrew word niyan is yeled. Na kung ang ibig sabihin, the apostate of Israel. So itong young man na ito, nakabarkada niya, na hiningian niya ng payo, ay mga apostate. Anong ibig sabihin ng apostate? Apostate Israelites were those who will willfully turn away from their covenant with Yahweh to worship foreign gods, practice immorality, and reject Mosaic law. So itong mga barkada niya ay hindi mga sumusunod sa salita ng Diyos. Mga naniniwala rin sa iba't ibang Diyos. At itong mga kaibigan niya at kabarkada niya na hiningan niya ng payo ay hindi talaga sumusunod sa lahat ng utos ng Panginoon. So ang problema niya ngayon, ito barkada niya. At ano nangyari sa kanya? Dahil pinakinggan niya ang kanyang mga kaibigan, imbis na pinakinggan niya ang kanyang mga elders doon sa bansa nila na nagbibigay ng godly counsel, problema, pinakinggan niya ang counsel ng mga barkada niya. Ano nangyari sa kanya? Nagalit ang mga tao sa kanya at na-divide ang kaharian niya. At alam niyo nangyari? Ilan na natira lang sa kanya? Alam niyo ba? Kasi 12 tribes yan. Dahil sa galit sa kanya, at dahil pinakinggan niya yung payo ng mga kaibigan niya, 10 tribe ng buong Israel ang umalis sa kanya at nag-separate. At 2 lang ang natira sa kanya. Kaya nagkaroon ng Southern Kingdom and the Northern Kingdom of Israel. Na-divide yung kingdom na binuo ng kanyang lolo at ng kanyang tatay na si David at si Solomon. Yung legacy, yung kingdom na tinayo ng lolo niya at saka ng tatay niya, sinira niya dahil sa pakikinig niya sa mga taong hindi na dapat niya pakinggan. Alam niyo, minsan ang mga barkada natin, piliin din natin. Hello? Andiyan ba kayo?
Yes, dapat makipagkaibigan ka. You need to be a friend ng lahat ng tao. But you never compromise your moral values. You never compromise your faith and your conviction to God. Ang problema kasi natin, mga kapatid, pag nakipagkabarkada na tayo sa iba, tayo na ang nai-influence. Hello? Dapat, yes, makipagkaibigan tayo sa unbeliever, makipagkaibigan tayo sa mga taong hindi natin kasama pa sa church. Walang problema roon. Pero, kung makikipagbarkada ka sa kanila, tapos sila ang pakikinggan mo, at sila ang susundin mo, dahil kaibigan mo sila, at dahil baka ma-out of place ka sa mga kaibigan mo, kung dadaling ka naman yan sa mali, giba ang buhay mo. Nandiyan ba kayo? Ikaw sa ba ako? Kanina lang habang nagdadrive ako, nakikinig ako ng pasensya na kayo, nakikinig ako ng mga telenovela mga radyo-novela pala. Hindi, meron ng bago ngayon. Si Mama Ganda. Si Mama Ganda. Alam mo, si Mama Biyaya ko, talaga naantok ako, lalo puwet ako gabi. So, no choice ako. Pag nakikinig kasi ako ng dramang ganyan, nawawala antok ko. Kasi nagagalit ako, naiinis ako. So, pinakikinggan ko. So nangyari, ito kanina, teenager lang ito, 14 years old. May kaibigan siya na 14 years old din. Kaibigan niya. Babae, dalawa sila. Barkada sila. Ngayon, may boyfriend itong babaeng ito. Kwento ko na sa inyo, hanapin na lang ninyo kung gusto nyo pakinggan. Ang problema, yung boyfriend ng babae, gustong makipag-sex sa kanya. Kung di, ihiwalayan siya. So, tinatakot siya, ihiwalayan. So, ito naman kaibigan niya, pinayuhan niya. Alam mo, ganito gawin mo. Pumayag ka na kasi, sabi niya ganun. Kasi naman tagal-tagal pa, kung ano ka ba, manang ka ba, bigay mo na yan. Sabi niya ganun. Tapos, paano kung layuan niya ako? Di gawin mo ganito, magpabuntis ka. Para pag nabuntis ka, hindi ka niya lalayuan. At paninindigan ka niya at magiging pamilya na kayo. Ang mahusay namang babae, pinakinggan. So sa madaling salita, ayun na nga, nabuntis siya. At yun nga, hiniwalayan siya ng kanyang boyfriend. Bakit? Dahil sa payo ng kanyang kaibigan. Kapatid, mamili tayo. Wag nating gawin ganito. Alam mo, hindi ka Kristiyano, ayoko makipagkaibigan sa'yo. Hindi ganun. Mali yun. Okay lang makipagkaibigan ka, pero kung papayuhan ka niya sa mali at pipilitin ka niyang gawin ang mali, alam mo dapat ang boundary mo. Pasensya ka na, pero mali ang sinasabi mo sa akin. Hindi ko pakikinggan yan. Hello? Nandiyan ba kayo? Kapatid, dapat tayo makipagkaibigan. Pero dapat alam mo kung hanggang saan ang standing mo. Alam mo kung ano ang moral values mo. Alam mo kung anong conviction mo. Amen? So dito, ilan lang ito sa mga kwento ng Biblia na pinapag-ingat tayo sa maling relationship. Because why? Itong tatlong ito, mga kapatid, ano natutunan natin? God calls you to be intentional in choosing who you speak or who you allow in your life and who guide you in your decision. Dapat piliin natin. Tandaan natin, unguarded relationship often slowly extinguish the fire God placed in us. Kasi kung sinong kaibigan mo, sabi nga nila, di ba? Pakita mo kung sinong kaibigan mo at ipapakilala ko kung sino ka. And that's true. Sabi nga ng Bible, bad company corrupts good character. Kaya kung sino kaibigan mo, alam nyo mga kapatid, kung sino kaibigan mo, masasabi ko na kung anong klaseng tao ka. Hello? Amen? Kaya hindi ako pumipili ng mga pangit. Lahat ng nagiging member ng YRAC, maganda at gwapo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nakapasok ngayon. Di ba? Kasi bakit mga kapatid? Alam nyo, wala sa gwapo yan, pero sa totoo lang, piliin natin. Kasi ang kaibigan mo, it's either dadaling ka sa kasamaan o dadaling ka sa kabutihan. YRACers, bantayan mo kung sino ang pinakikinggan mo. Minsan kahit ka-churchmate mo, kung mali pa rin ang payo,
huwag mong pakikinggan. Ang mga malimpayo ay pwedeng pumatay ng apoy mo sa puso mo. Alam mo yung dito lang alam, di ba? Alam mo, kung ako sa'yo, huwag ka na umatay ng YRAC. O huwag ka na umatay sa life group. Alam mo, umalis ka na sa life group mo na yan. Alam mo yung life group leader mo na yan, walang kwenta yan. Pagka tinuruan ka na magtampot, mainis sa leader mo, sa pastor mo, layuan mo na rin yan. Kasi bakit tayo tinuruan ni Lord magtampo at magalit? Tinuruan na tayo ni Lord magpatawad at magmahal at i-accept ang sino mang tao, kahit mali pa yan, kahit palpak pa yan, dapat natin silang mahalin. Pero, huwag tayo magpapadala sa kanila mga payo. Amen? Good news mga kapatid, ang Bible ay nagtuturo sa atin na dapat bantayan natin ang ating relationship. Isa sa mga magandang istorya ay ang relationship ni Esther tsaka ni Mordecai. Esther and Mordecai. Kung hindi nyo po alam, yung kwento niyan ay nasa Old Testament. Ito pong si Esther ay orphan. Orphan itong si Esther. Bigyan ko lang kanyang background. Si Esther ay orphan, namatay ang kanyang mga magulang mula sa pagka-exile. Kasi si Esther at si Mordecai, Hudyo to. Tapos na-exile sila papunta ng Israel, ng Babylonia. So namatay ang mga magulang ni Esther. Si Esther ngayon, may tito, si Mordecai. So pareho silang Hudyo. So ang problema nila ngayon, ang mga tao noong panahon nila galit sa mga Hudyo. Kaya si Esther at si Mordecai ang nagtutulungan. Si Mordecai ang nagpalaki kay Esther, but at the same time, hindi lang siya naging tito kay Esther, bagkus naging mentor siya, naging counselor siya, naging tatay din siya. At ano ang ginawa ni Mordecai kay Esther? Kung alam niyo yung kwento ni Esther, hindi ko na kukwento ng mahaba, basta sa madaling salita, si Esther po ay naging asawa ng hari nung panahon na yon at ginamit siya sa napakalaking kaparaanan o malaking bagay para iligtas ang kanyang buong tribo ng Israel. Ano-ano yan? Number 1, makikita natin, si Mordecai, he recognized Esther's calling. Mordecai recognized Esther's calling. Si Mordecai bilang tito niya, na-recognize niya si Esther kung bakit siya nandyan, kung bakit siya nabuhay. Na-recognize niya na si Esther ay may calling sa Panginoon. Esther chapter 2 verse 7. He was bringing up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had no father or mother. Now the young lady was beautiful of form and face. So maganda siya. And when her father and mother died, Mordecai took her as his own daughter. So si Mordecai, kinuha niya yung kanyang pamangkin. Nga pala, si Esther pala ay sumali sa isang beauty contest nung panahon na yan. Dahil maganda itong si Mordecai, kaya dahil maganda si Esther, nanalo siya. At siya ang pumalit ngayon doon sa asawa ni sino nga yun? Nakalimutan ko yung asawa nung ano pangalan ng hari? Hindi Cyrus. Si Artaxerxes. Yun, basta yun. Siya na kayo. Artaxerxes. Kasi yung asawa niya, nagrebelde sa kanya. So tinanggal niya, pinalayas yung asawa. So nagpa-beauty contest siya ngayon para makahanap ng bagong asawa. Sumali si Esther doon at ang nagpayo sa kanya, si Mordecai. At bakit? Kasi Esther, sabi niya sa Esther 4 verse 14, sabi niya, if you keep quiet now, help and freedom for the Jews will come from another place. But you and your father's family will all die. Kasi nung panahon na sinasabi ito ni Mordecai, meron ng planong patayin ang lahat ng Hudyo. Si Esther ngayon, asawa siya nung hari. Ngayon, sabi ni Mordecai kay Esther, Esther, sabi niya gano'n, kung tatahimik ka, okay lang, darating pa rin ng tulong. Maaring tulungan pa rin kami ng Diyos. Pero sabi niya gano'n, and who knows, maybe you have been chosen to be the queen for such a time as this. So si Mordecai, nakita niya si Esther na may calling siya, na may purpose siya, na may reason siya kung bakit siya nabuhay. At tinulungan niya. Pinasali niya sa beauty contest, naging asawa siya ng hari. At din ito na, nung pagkakataon na napapatayin lahat ng Hudyo, nakita ni Mordecai, Esther, ikaw ang pinili ng Panginoon para iligtas kami. And true enough,
Dahil doon, tinulungan sila at naging kagamit-gamit si Esther para maligtas ang buong Israel. At nagawa niyang iligtas dahil na-request niya sa hari na huwag matuloy yung plano at napakulong yung nagplano na patayin lahat ng mga Hudyo. Sino nag-advise kay Esther? Si Mordecai. Sa madaling salita, si Esther, bagamat orphan, bagamat Hudyo, wala siyang kaibigang iba maliban sa kanyang Mordecai na tiyuhin niya, at nakinig siyang mabuti kay Mordecai bilang tiyuhin niya, bilang mentor niya, bilang tatay niya, stepfather niya, sabihin natin, or bilang counselor niya, bilang coach niya, na-reach ni Esther ang potential niya. At dahil doon, naligtas ang buong Israel. Nandiyan ba kayo? Minsan kailangan natin ng mga Mordecai sa buhay natin na makakakita ng potential mo, na makakakita ng calling mo, at tutulungan kang ma-reach yung calling mo. Dapat meron kang ganyan. Meron ka bang ganun? Hello? O puro barkada lang na walang ginawa, kundi yayain kang uminom, mamasyal, kumain. Hello? Or meron kang mentor na lagi kang pinupush. Tara, gawin mo yung calling mo. Alam mo, may plano ang Panginoon sa'yo. May gagawin ng Diyos sa'yo. Gagamitin ka ng Diyos. Meron ka bang ganyang mentor? Taas ang kamay na meron ganyan. Taas ang kamay. O kung wala pa, humanap ka ng mentor na ganyan. Dapat may Mordecai ka sa buhay mo. Someone who will remind you of God's calling for you. Pangalawa, Mordecai pushes Esther to overcome fear. Esther chapter 4 verse 13 to 14. Mordecai sent this reply to Esther, "Don't think for a moment that because you're in the palace you will escape when all other Jews are killed. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place. But you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for such a time as this." Ang pinakamalapit na boses sa buhay mo, tandaan mo, ay isa sa magdidetermine ng intensity ng apoy or passion mo. Kasi wala silang gagawin, kundi itong mga Mordecai sa buhay mo, ipupush ka na huwag matakot. Ipupush ka na huwag kang mangamba. Yes, may problema. Yes, may pagsubok. Pero itong Mordecai o mentor or itong taong tutulong sa'yo para ma-overcome mo yung fear mo. Ito yung pipilitin ka kahit alam mong takot na takot ka. Hello, nandiyan ba kayo? Ikaw, sa ba ako rito? Oh. Kaya dito sa Wyrack, di ba, mahilig tayo sa ganyan. Dito ang mga leader dito puro pusher eh. Di ba? Tama ba ako? Mali. Kaya mo yan! Sige, go! Di ba? Sige na, mag-mentor ka na. Sige na, mag-life group ka na. Sige na, magsalita ka na, mag-preach ka. Kaya mo magsalita sa harap ng tao. Sige na, ikaw na mag-usher. Kasi bakit? Naniniwala kasi tayong lahat na bawat isa sa atin ay may potential. Hello? Sabi mo sa katabi mo, may potential ka. Kailangan mo lang itulak. Hello? Sabi mo sa katabi mo, may calling ka. Kaya hindi kita tatantanan. Hanggat hindi mo nagagawa yung pinagagawa sa iyo, Lord. Amen? Esther chapter 4 verse 15 to 16. Then Esther sent this reply to Mordecai, "Go and gather all the Jews of the Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days. Night or day, my maids and I will do the same. And then, though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die." Alam niyo bakit? Kasi bawal magpakita sa hari ang kahit asawa pa niya. Hindi siya pwedeng lumapit sa hari at sasabihin niya, "Mahal na hari, may request ako sa iyo." Hindi siya pwedeng lumapit bigla-bigla. Unless natawagin siya ng hari at palapitin siya at ang hari mismo magsabi, "Sige, anong request mo?" Pero kung walang sinabi ang hari, kahit asawa ka niya, lumapit ka sa kanya, papatayin ka. It's against the law. Sabi ni Esther, "Pag-pray niyo ako, mag-fasting kayo. Sige na, gagawin ko to. Kung ako ay papatayin, mamamatay ako. Sige, willing na ako mamatay." Ganun yung naging tapang niya. Bakit? Kasi alam niya, ito na ang paraan, ito lang ang paraan para maligtas ko ang aking bansa. Kapatid, sana ganyan tayo. Ilalaban mo ng kamatayan, ilalaban mo sa kamatayan, o hanggang kamatayan ipaglalaban mo, hindi ako titigil ma-fulfill ang purpose ko. Kahit ikamatay ko pa.
At yung mga tao nakapaligid sa iyo, walang ginawa kundi i-cheer ka, i-encourage ka, ipag-pray ka, ipagpapasting ka. Sige na, huwag kang bibitaw, huwag kang titigil. Alam mo, pag kami ganyan kang kaibigan, yung talagang tutulungan ka pa niya, i-encourage ka pa niya, yan ang totoong kaibigan. Hello? Pero yung siya pa yung mag-i-encourage, alam mo, timigil ka na, lumayo ka na lang dyan. Tsaka, hayaan mo na lang sila dyan. Mamatay din naman sila. Sabihin mo sa kanya, patayin kaya kita. Huwag, masama yun. Pero huwag kang makikinig sa mga ganyan tao kasi ang totoong kaibigan, lagi kang itutulak para ma-fulfill mo ang plano ni Lord sa buhay mo. Kasi ang pinakamaganda mangyayari sa buhay mo ay yung maganap mo ang layunin ni Lord sa buhay mo. Amen? Tama po ba yun? Kaya sabi ni Esther, if I must die, I must die. Kung mamamatay, mamamatay ako. Pero ililigtas ko ang aking bansa. Pangatlo, Mordecai's counsel gave influence to Esther. Dahil si Mordecai ay kanyang tiyo, coach, mentor, counselor, stepfather, nagbigay siya ng counsel kay Esther. At yung bawat counsel na binibigay niya ay nagbibigay ng katagumpayan sa kanya. Esther chapter 9 verse 20 to 22, Mordecai recorded these events and sent letters to the Jews near and far throughout all the provinces of King Xerxes, o yung pala si King Xerxes, calling on them to celebrate an annual festival on these 2 days. He told them to celebrate this day with feasting and gladness, and by giving gifts of food to each other and present to the poor. This would commemorate a time when the Jews gained relief from their enemies, when their sorrow was turned into gladness and their mourning into joy. Ito na yung time na naligtas na. Naligtas na ni Esther ang buong Israel, ang lahat ng kanyang kababayan. Na-cancel na yung araw na ibibigti lahat ng Hudyo. Kasi ang plano, ibigti lahat ng mga Hudyo. Tapos nung araw na yon, naligtas ni Esther ang kanyang bayan dahil napapayag niya ang hari na baliktarin yung utos o yung edict na patayin lahat ng Hudyo. At mula noon, nag-celebrate sila at nagbigay ng payo si Mordecai kung anong gagawin. At yun nga, yung tinatawag ngayon sa Israel, hanggang ngayon sinicelebrate sa Israel, yung ano na yan, yung feast na yan, na kung tawagin nila is the Feast of Purim, na ang ibig sabihin, ito yung araw na naligtas ang buong Hudyo o ang buong Israel sa kamatayan. Alam nyo ba na noong pa man may anti-Semitism na against Israel? Noong pa man talagang may mga tao na at may mga bansa na at may mga tribe na gusto talaga lang silang i-wipe out totally. Hanggang ngayon, yung pa rin ang sinisigaw ng maraming bansa sa Middle East. Noon pa man. Kaya noon, nung naligtas ni Esther itong buong Israel, yung araw na yun na naligtas sila, tinawag na nilang Feast of Purim, na kung saan nagse-celebrate ang buong Israel until now. Ng celebration nila against the destruction of the whole Israelites sa pamagitan ng counsel ni Mordecai. Hindi lang si Esther ang ginamit ni Lord, pati si Mordecai. Si Mordecai ay nakatulong kay Esther. Kasi kung papansinin mo si Esther sa story, pag tinignan mo si Esther, parang ano lang parang ordinary babae lang. Maganda siya, maganda in form, maganda, talino rin for sure. Pero pag tinignan mo, ano siya, yung napaka-submissive lang niya, napaka-gentle lang niya. Hindi siya yung leader na something na parang magra-rise up tapos 'di ba? Hindi siya ganoon. She was just following the counsel of Mordecai. And true enough, because he had a good relationship with her mentor at kinamit ni God si Mordecai at mula noon na-unleash yung potential ni Esther. Naging asawa siya ng hari, naligtas niya ang buong Israel at nagkaroon ng isang matinding celebration sa buong Israel because kinamit sila ni Lord para iligtas ang buong bansa nila. Mga kapatid, because of that relationship, na-unleash yung potential ni Esther. Meron siyang Mordecai sa buhay niya. Kapatid, ikaw may Mordecai ka ba?
Or ang mga relationship mo ngayon ay puros mga tao lang na gusto mo lang kasama kasi masaya silang kasama. Alam mo, wala namang masama roon. Hindi ko sinasabi umanap ka ng mga kasamang boring na walang ginawa kundi ang pag-usapan ay politika at 'di ba at kung ano-ano pa. Hindi ko naman sinabing ganoon. Yes, totoo, mas kaibigan. Masarap na may masaya kang kaibigan, tama? Tama po ba? Na sasakyan ng kalokohan mo, masarap din 'yon. Nagtatawanan kayo, 'di ba? Na laging on the go, masarap yung ganung kaibigan. Pero kapatid, sana kung magkakaroon ka rin lang naman ng kaibigan, humanap ka na ng ganyan, pero at the same time, dadaling ka sa kabutihan. The least siguro, huwag ka nang humanap ng kaibigang dadaling ka sa kasamaan. Masaya nga ang kasama, pero dadaling ka sa kasamaan. Naku, iwasan mo yan. Ngayon, kung meron ka namang kaibigan na hindi ka na dinadala sa kabutihan, hindi ka dinadala sa kasamaan, pero hindi ka rin dinadala sa kabutihan, o sige, napagtiyagaan mo na, at least hindi ka dinadala sa kasamaan. Tama? Pero humanap ka ng isang Mordecai sa buhay mo. Isang relationship na magbabantay sa calling mo. Isang relationship na magbibigay sa iyo ng counsel, na magsasabi sa iyo, ito ang plano ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos, ito ang dapat mong gawin sapagkat ito ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Yang ganyang klase ng relationship ang babantayan mo sapagkat yung ganyang klase ng relationship ang maglalayo sa iyo para mag-backslide, para tumigil mag-serve, para mag-give up. Ganyan dapat na klase ng kaibigan meron ka. You look for a godly counsel. You look for a godly friend. You look for why rockers na magiging kaibigan mo, magiging mentor mo, na walang gagawin kundi i-push ka na mag-rise up para maging leader. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yon? Kapatid, dito ang goal natin sa YRAC, hindi lang kayo umati ng church. Ang goal natin lahat tayo rito, lahat tayo mag-rise up kung anong plano sa atin ng Diyos. Gusto niyo ba yon? Tandaan natin, dito na ako magtatapos. Godly counsel is an advice that comes from the people who follow God. Ang godly counsel ay nagagaling sa mga taong sumusunod sa Diyos. Ang godly counsel ay counsel na nagbibigay ng payo na nag-a-agree sa Word of God, hindi salungat sa Word of God. Pangatlo, leads you closer to God's purpose. Dadaling ka sa purpose ni God sa buhay mo. So, ang tanong ko ngayon, who is your Mordecai? Meron ba? Na nagre-remind sa iyo ng calling mo at ipupush ka. Pangalawa, who pushes your faith? May nagtutulak ba na manampalataya ka? Na kahit nagda-doubt ka, pupush ka pa rin na manampalataya? Na ma-overcome mo yung fear mo? Meron ka bang ganyan? Pangatlo, who shapes you? O who shape your influence? Na humuhubog sa pagiging leader mo? Na humuhubog para ma-reach mo yung potential mo, na humuhubog sa iyo para makinig sa salita ng Panginoon. Dapat meron kang ganyan. Dito sa YRAC, may Mordecai tayo. Nandiyan ang pastor mo, nandiyan ang life group leader mo, nandiyan ang mentor mo, nandito po kami. We can become your Mordecai. Amen? Pwede ka rin maging Mordecai sa ibang tao. Tandaan natin, your pastor, your mentor, your leader, they are the right voices that will fuel your God-given calling. And no one should have access to the sacred fire of your calling except your Mordecai. Walang ibang pwedeng humipo ng apoy mo o apoy ng pagkatawag mo maliban si Mordecai sa buhay mo. Anong ibig sabihin nun? Kung meron man magpapayo tungkol sa iyong relationship kay Lord, kung sino man magpapayo sa iyo tungkol sa calling mo kay Lord, walang iba kundi mga Mordecai sa buhay mo. Pastor mo, your leaders, your mentor. Huwag mong hayaang magpayo ang mga hindi mananampalataya tapos papayuhan ka. Ayaw mo, alam mo, huwag ka na umatay ng church kasi sumisira ng barkada natin yan. Ay pagkaganyan talagang wrong relationship yan. Amen?